First, I would like to extend my apologies for being unable to attend the initial hearing yesterday. I received a letter invitation on Friday, May 17. I had to attend to previously set engagement on May 20 yesterday. Contrary to some statements that we were avoiding this inquiry, we wrote this honorable body explaining our predicament, why we cannot attend the initial inquiry. Like the former executive secretary, I also apologize for not coming here yesterday because I've been away for a week last week, and when I came back, a lot of work was waiting for me at the office. It is indeed my pleasure and honor to attend this meeting. I could have attended yesterday if I got an invitation. It seems that I was not traced by the Secretariat. No gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and No President gentleman Xi. agreement. But I'm not really sure what gentleman's agreement we are talking about here unless we hear the report of the source of the report itself. Alright mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Isang pagpupugay para sa ating mga kababayang nasa bansang Pilipinas. And siyempre shoutout mga idol sa ating mga kapwa OFWs na nasa iba't ibang dako ng kapuluan na patuloy na lumalaban at nakikipagsapalaran mga idol para sa ating mga mahal sa buhay. So ito nakakatuwa, ito ang nakakatawa mga idol. Kumbaga eager ang Marcos administration at ang Congress sa pangunguna mga idol ni Romualdez upang kaladkarin ang dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa issue ng West Philippine Sea dahil sa mainit na pambubuli ng bansang China sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea mga idol, kung saan paulit-ulit na nakakaranas ng water cannon ang ating sasakyang pangdagat na nagkakaroon ng tinatawag na misyon upang magdala ng mga pagkain, tubig at gamot sa mga kasundaluhan mga idol doon sa tinatawag na sasakyang pangdagat na isinadsad ng ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea mga idol, partikular na sa Baho de Masinloc. So dito mga idol, kinakaladkad ng Marcos administration ang pangalang Duterte sapagkat pinagsisigawan, pinagdidikdikan ng ilang mga grupo na against mga idol sa naging pamamalakad ng previous administration dahil sa sinisilip nila at gusto nilang i-turn down kung bakit napakataas ng tiwala ng taong bayan pagdating sa Duterte. So dito mga idol ay umatin na nga itong ating tatlong magiting na dating membro ng kabinete ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Executive Secretary Salvador Medialdia at si dating General mga idol Delpin Lorenzana at itong si isa pang general na si Hermogenes Esperon, At dito mga idol nabuksan yung tinatawag na agam-agam at mga maling akusasyon sa previous administration na mayroon daw tinatawag na gentleman agreement. Pero ang nangyari, butata. Butata mga idol, yung mga congressman na eager na idawit o kaladkarin ang previous administration
para dito sa tinatawag pinagsisigawan ng Kongreso. Ang gentleman agreement anya yung dahilan kung bakit binubuli tayo ng China at patuloy na nakakaranas ng water cannon ang ating resupply mission na sasakyang pangdagat para maghatid ng mga pagkain dyan sa ating mga kapatid na kasundaluhan na nasa barko. Itong BRP Sierra Madre, mga idol, na isinadsad noong 1999 dyan sa Baho di Masinloc. So dito tahasang sinabi, mga idol, ng ating tatlong magiting na opisyal ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na walang tinatawag na gentleman agreement. Bagkos, mga idol, kung ano yung existing na status quo na kung saan ito ay nangyari noong panahon ni Pinoy. At ang involved dito, mga idol, kung mayroon mga agreement na tinatawag, ay itong si Volter Gasmin na during the time ay ang secretary. Yan ang secretary, mga idol, ng panahon ni Pinoy, itong si Volter Gasmin, mga idol. So bago yan, mga idol, pakinggan muna natin yung tatlong magigiting na opisyal ni Pangulong Duterte upang tumindig at ipamukha dito sa mga congressman na patuloy na nag-i-insist na mayroong tinatawag na gentleman agreement. Yan ang nakakalungkot sa atin, mga idol. Kumbaga, itong si Tambaloslos ay gumawa ng ingay o issue para lang pag-usapan. So ngayon, sinampal sila ng katotohanan, mga idol. So pakinggan muna natin yung naging paglilinaw at paliwanag nitong tatlong opisyal ng previous administration ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga idol. Marunong magkatuwang na investigasyon ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea nito Martes, Mayo 21, hinggil sa walang gentleman's agreement sa pagitan ng China at dating administrasyon. Present na ang mga inimbitang dating miyembro ng kabinete ng Duterte administration matapos na hindi sumipot sa unang araw ng pagdinig. Kabilang dito sila dating Executive Secretary Salvador Medaldea, dating Defense Secretary Delfino Lizana at dating National Security Advisor Hermes Esperon Jr. Iginiit ng tatlong opisyal na hindi nila iniiwasan ang pagdinig ng dalawang komite sa Kamara at nagpaliwanag kung bakit hindi sila sumipot sa unang pagdinig nitong Lunes. First, I would like to extend my apologies for being unable to attend the initial hearing yesterday. I received another invitation on Friday, May 17. I had to attend to previously set engagement on May 20 yesterday. Contrary to some statements that we were avoiding this inquiry, we wrote this honorable body explaining our predicament why we cannot attend the initial inquiry. Like the former Executive Secretary, I also apologize for not coming here yesterday because I've been away for a week last week, and when I came back, a lot of work was waiting for me at the office. It is indeed my pleasure and honor to attend this meeting. I could have attended yesterday if I got an invitation. It seems that I was not traced by the Secretariat. It's good that the Honorable Chairperson Chairman Tubas, sent me an email to his staff. And I promptly answered last night that I will attend to today after our stockbrokers meeting, stockholders meeting today. Sa pagdinig, nilinaw ni Medaldea na walang ginawang gentleman's agreement ng dating Pangulong Duterte at President Xi kasunod ng 8 beses na pagkikita ng dalawang lider mula noong 2016 hanggang 2018. In my capacity as Executive Secretary, I was able to attend 2 of the official meetings between former President Duterte and President Xi. First was a state visit of President Xi in the Philippines sometime in November 2018, and the second was on the official visit of President Duterte to China in August 2019. Secretary Locsin was present in all those meetings. Of these 2 official meetings I attended, no gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and No President gentleman Xi. agreement. Dagdag pa niya, ipinagpatuloy lamang ng Duterte administration kung ano dapat kasunduan ng Aquino administration sa China noong 2013 sa ilalim ni dating Defense Secretary Volter Gasmin.
Yun ay ang pagsusupply naman ng pagkain at tubig para sa tropa ng militar na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang hindi pag-repair sa kinakalawang ng World War II warship. The decision on the West Philippine Sea dispute came out on July 12, barely 12 days after the Duterte administration assumed office. The status quo at the Ayungin Shoals where BRP Sierra Madre, a dilapidated warship has served as a Philippine military outpost in a low elevation reef since 1999, was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Jasmine to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. There was no commitment on the repairs of the vessel, sir. Ayon naman kay dating Defense Secretary Delfin Lorenzana noong 2021 nang mag-umpisa ang water cannon incident sa Ayungin Shoal dahil sa paniwala ng China na nagdadala ang Pilipinas ng mga repair material sa BRP Sierra Madre. Pero patuloy niya siya nakikipagdialogo kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian upang maibsan ang tensyon. Now, with the gentleman's agreement, this came out only when Ambassador Huang started talking about this agreement later on, I think early last year, about our agreement. But he mentioned this to me during the first incident of the water cannon incident in Ayungin Shoal in November of 2021. I remember very well because I was talking to him that night about he was complaining about reach supply and strengthening of the Sierra Madre in Ayungin Shoal. And while we were talking pala that night, they were already bombarding our supply ship with water cannons. So I wrote to him the following day with protesting the action of that. Nanindigan din ng dating National Security Advisor na walang secret agreement sa pagitan rin ng dating Pangulong Duterte at President Xi kasunod ng mga pagpupulong ng dalawang leader. But I'm not really sure what gentleman's agreement we are talking about here unless we hear the report of the source of the report itself. Because when we had the bilaterals on October 19, on the 18th we traveled from Brunei to China. So the bilaterals was on the 19th. Okay. So I did not hear anything about an agreement except an open discussion of what the president wanted to tell the Chinese side, which is mostly on the just promulgated arbitral ruling. The bilaterals ended up in the June where there was an understanding that our president has presented the result of the arbitral ruling, and it was again, as we all know, that China did not recognize the arbitral ruling. So that was it. There was no secret agreement. Okay. So yan malinaw mga idol. Sinampal ng katotohanan ang mga kongresista na nagsusulong at nag-i-insist ng gentleman agreement na pinoportrait ng mismong speaker ng kongreso para lang magpasiklab sa taong bayan upang kaladkarin ang pangalan ng Duterte na anyay ito ang naging dahilan kung bakit laging nakakaranas ng pambubuli ang ating mga resupply mission sasakyang pangdagat ng ating bansang Pilipinas ay nakakaranas ng pambubuli mula sa malalaking barko ng China. But during that time mga idol, sa panahon ni Duterte, walang masyadong naranasan na pambubuli ang ating mga kasundaluhan na naghahatid ng resupply mission dyan sa ating barko na nakasadsad, ang BRP Sierra Madre dyan sa Baho di Masinloc. So ngayon, dahil nagpapakita din ng aggressiveness itong Marcos administration dahil nakaback up ika nga ang kanyang Uncle Sam sa kanyang administrasyon, pero ang hindi alam ni Marcos mga idol at itong mga congressman natin, pag nagkagulo, tandaan natin, pag nagkagulo at binumba ng China ang ating
mga sasakyang pangdagat at maging ang ating bansang Pilipinas. Itong mga congressman na ito, itong mga senador at mismong ang ating Pangulo, sigurado, mark my words mga idol, natatakbo lang ito papunta sa iba't ibang bansa para magtago at hindi natin makikita ang tinatawag na 100 full support bilang opisyal ng gobyerno pag nagkaroon na ng missile attack ang China sa ating bansang Pilipinas. Sino ang kawawa? Sino ang higit na magsasuffer ng consequence ng pagiging isang inutil na leader, mga idol, kundi si Juan de la Cruz. Tayong mga maliliit na mamamayan na walang capacity to go anywhere para iwasan ang digmaan, sapagkat wala man tayong nakatagong pera para gamitin ng ating pamilya at umalis sa bansang Pilipinas just in case na nagkagulo mga idol. Pero sila gamit ang pera ng taong bayan, sigurado mga idol na tatakas sila, pupunta sa iba't ibang bansa upang hindi maranasan ang bagsik at galit ng China kung magkaroon ng tinatawag na confrontation. Kaya nga nung panahon ni Duterte, sa kanyang tinatawag na foreign relation, foreign policy, naging neutral tayo. Kung ano yung sinimulan o kinagisnan ng ating bansang Pilipinas, yung mga previous administration na nakipagkasundo upang manatiling tahimik at neutral ang bawat isa, ayon ang pinairal. Pero ngayon ay nagtitigas-tigasan itong si Marcos na wala naman tayong kapasidad, wala tayong tinatawag na capacity upang harapin ang isang tinatawag na sleeping giant. Sabi nga ni Marcos, habang tulog pa ang sleeping giant, tayo'y magpaunlad. But because of the succeeding leader na hindi alam ang kahihinatnan ng ating bansa, ay walang nangyari, walang naganap na improvement ng bansang Pilipinas in preparation sa pag-usbong ng paglaki at paglawak ng impluwensya ng China. Ay ang Pilipinas ay number 1 na magiging apektado. Pero kung nung panahon ni Marcos Sr. ay inadapt yung mga magagandang programa to strengthen our country in preparation for the wake up of giant dragon mga idol, sana hindi tayo makakaranas ng mga ganitong pambubuli just because we are a strong nation, like the Japan, because during the time of Marcos, pangalawa tayo sa tinatawag na tiger economy ng Asia. So ngayon, asan tayo? Tayo ay isang kuting mga idol ang nangyari sa atin. Kaya't wala tayong karapatang magtapang-tapangan sa isang giant na dragon, at makikipag tagisan tayo, imbis na gawin natin ay through diplomacy, friendship, ay hindi, dahil nakaback up si Uncle Sam sa atin. But ang problema, we cannot assure to the
American government na tayo ay talagang babakapan just in case nagkaroon ng tinatawag na confrontation, mga idol. So yan ang nakakalungkot sa atin, sa ating bansang Pilipinas, na ang ating mga leader ay hindi nag-iisip ng tamang landasin ng ating bansa. Hindi nag-iisip, mga idol, para sa kapakanan, para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino upang mapabuti at patatagin ang ating tinatawag na defense mechanism, defense maritime security. Patatagin natin, mga idol, ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas upang hindi tayo nakakaranas ng pambubuli. Yan ang importante dyan, mga idol. Kung malaki yung nambubuli sa atin na sasakyan pangdagat, ay bakit hindi tayo bumili ng mas malaki doon sa nambubuli sa atin? So yan ang ating nakikitang isa sa mga rason at defense mechanism na dapat nating gawin, mga idol. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Shout out, mga idol, sa mga patuloy na nanonood at nag-follow, nag-like, nag-share sa ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Magandang gabi at mabuhay tayo ng mapayapa ayon sa kalooban ng Panginoon. Salamat.